Ang masakit pa, kinuha niya lahat ng pera ng aming bank account, kaya't wala kaming natira kahit isang sentimo. Welcome sa Payong Kaipunaryo. Sulat nyo, sagot ko. Ako po si Chinkitan, ang inyong pambansang wealth coach. At nagsisimula tayo ng bagong segment dito po sa YouTube, no, para makatulong po sa mga financial na hamon. Alam ko kung gaano po kahirap na makabangon po sa utang, siyempre makapagsimula ng pag-iipon dahil naranasan ko rin to. Kaya sa pamagitan ng mga liham at sulat na ibibigay nyo sa amin, magbibigay po tayo ng mga practical at makabuluhang payo mula sa aking sariling kaalaman at karanasan. Mula sa utang hanggang sa pag-iipon po, sama-sama natin pong haharapin ang mga bawat pagsubok at magtatagumpay ng sabay-sabay. Kaya tara na, pakinggan natin ang unang kwento po na galing kay Andrea. Dear Chinky, ako po si Andrea, 28 years old, may 3 anak. 10 taon kaming nagsama ng asawa ko, pero nitong nakaraang buwan, iniwan niya kaming na walang paalam, iniwan niya kami na walang sustento, wala kahit anong pahiwatig kung saan siya pupunta. Ang masakit pa, kinuha niya lahat ng pera ng aming bank account, kaya't wala kaming natira kahit isang sentimo. Nasa isang maliit na apartment lang kami nakatira at palaging may takot na baka isang araw palayasin na kami dahil hindi pagbabayad ng renta. Kahit anong kayod ko bilang tindera ng palengke, hindi pa rin sapat ang aking kita para sa araw-araw na gastusin at pangailangan ng mga bata. Isang gabi, narinig ko na lang ang anak ko si Junjun na umiiyak. Lumapit ako sa kanya at tinanong ko kung bakit. Sinabi niyang nagugutom na siya at nagtatanong kung babalik pa si Papa. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya na baka hindi na bumalik ang kanyang ama. Nakakadurog ng puso na makita ang mga anak ko sa ganitong kalagayan. Walang kasiguruhan ang kinabukasan. Chinky, paano ko mabibigyan ng magandang buhay ang aking mga anak sa kabila ng lahat na ito? Paano ko sila mapag-aaral at matutugunan ang kanilang mga pangailangan? Gusto kong bumangon mula sa sitwasyon ito para ipakita sa kanila na kaya naming maging masaya at matagumpay kahit wala na ang kanilang ama. Lubos na gumagalang, Andrea. Andrea, nung nabasa ko tong liham mo na ito, talagang medyo apektado po ako at salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento at alam ko na hindi madali ang pinagdadaanan mo, lalo na kung iniwan ka ng asawa mo at wala kayong suporta. Ito lang sabihin ko po sa iyo, no, Andrea, hindi mo to kasalanan at nais ko pariting sa iyo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Dahil ako naniniwala ako na may Diyos na buhay na hindi ka iiwanan at pababayaan. I'm sure may mga kamag-anak ka rin na pwede mong lapitan at para makausap. Kaya sa pagkakataon na ito yung mga hakbang na pwede mong gawin na practical para maibsan ang iyong kalagayan. Number 1, gumawa ka ng budget. Alamin mo kung saan talaga napupunta ang bawat kita mo. Ilista mo lahat ng mga bagay na ginagastos mo at ano pa ang pwede mong itipid muna sa pangkasalukuyan. Alam kong mahirap to, pero kailangan mong gawin. Pangalawa, humingi ka ng tulong. Huwag kang mahiyang lumapit sa mga kamag-anak, kaibigan, if not naman, lokal na ahensya para makatulong sa iyo. I'm sure may programa ang gobyerno po para ng mga NGO para mabigyan ng suporta ang mga tinatawag nating single parent po na katulad nyo. Pangatlo naman po, maghanap din tayo ng karagdagang kita. Subukan mo maghanap ng ibang pamamaraan para magkaroon ka ng additional income. Maaari ka na magtinda ng pagkain or if not naman, gumawa ka ng mga handicraft, maghanap ng online work na maaari mo gawin sa bahay para at the same time, kumikita ka na alagaan mo pa yung anak. Pang-apat naman, pagdating naman sa pagpapaaral ng iyong anak, mahalaga ang edukasyon para sa kinabukasan nila. Pero ito lang, subukan mo mag-apply ng mga tinatawag na scholarship or tinatawag na financial aid sa gobyerno sa LGU para makatulong po sa kanilang pag-aaral. At ito po, importante kung hindi mo kaya talagang pag-aralin sa taon na ito dahil sa pangyayari, baka pwede kang tumigil muna pansamantala o tinatawag nating gap year. Ang ibig sabihin ng gap year, titigil lang po ng 1 taon para makabuelo kayo, para hindi kayo ma-stress. Ipaliwanag mo lang sa anak nyo kung bakit yung ginagawa. At bilang pangwakas, kailangan palakasin din ang iyong loob. Sa kabila ng lahat, ang importante po yung mental health and emotional health. Yes, mahirap na iisipin kung saan kukunin ng babayarin, pero mas mahirap ang emotional mo na talagang maiwanan ka, na parang iniwan ka lang sa ere. Yung emotional pain ba, na ang sakit-sakit nun, na parang minsan gusto natin maghiganti, pero wala tayong magawa. Kaya nga, importante po, alagaan mo yan, ang iyong mental, emotional, at palakasin mo ang iyong pananampalataya. Ang pagiging malakas at
positibo ay makakatulong sa iyo upang mas madali mong harapin ang mga pagsubok at labanan ang iyong mga pinagdadaanan. Andrea, naniniwala ako dahil sa tulong ng Diyos at ang tamang diskarte, makakabangon ka muli sa sitwasyon mo. Kung ikaw ay may mga katanungan pa o nais mo pang magbahagi ng iyong kwento, huwag kang mag-atubili na mag-email ulit sa akin. Nandito ako upang makatulong sa inyo at magbigay ng pag-asa. Tulad ng mga taong nagsusumikap na para sa inyong anak. Humahanga talaga ako sa iyo. Ang hangad ko po sa inyo ay makamit mo ang iyong tagumpay. Mga kaipunaryo, sa pagkakataon na ito, makikita po talaga natin na si Andrea talaga ay may pinagdadaanan. Sobra talagang matindi. Kaya nga, kung kayo'y nakaka-relate sa liham at sa storya ngayon ni Andrea sa pagkakataon na ito, I encourage you to put your comments in the comment section. At anong sa palagay nyo pa ang pwede nating itulong kay Andrea? At kung gusto nyo rin sumulat at humingi ng payo tulad po ni Andrea, huwag mag-atubili. Sumulat po kayo ito sa email address na nakikita nyo po ngayon. Maraming salamat sa tiwala na yung pinagkaloob sa pagkakataon na ito. Sana naman nakatulong tong episode na ito. So, kung mayroon pa kayong mga questions, concerns, please feel free to email us. Maraming salamat. Parati natin sinasabi sa ating programa, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.